Welcome to my very first Mommy Monday video. So, I'm so excited kasi just recently, bigla lang nag-pop sa mind ko. Sabi ko, why not do a mommy-related videos every Monday? Parang Mommy Monday. Wala lang. Ewan ko kung makikip up ko. Pero hopefully, this is not the first and the last. So, I would need your help also for suggestions. If you have any suggestions, let me know on the comment section below para I can plan it ahead of time. So, but today, I'm gonna do my mommy favorites. And yeah, as you know, kung hindi niyo pa alam, so I have a 16-month-old toddler and right now I am 25 weeks pregnant. So, talagang medyo yung utak ko parang mommy mode talaga. So, sometimes I'm gonna do mommy-related videos na geared towards sa toddler and sometimes naman sa newborn, lalo na pag lumabas na si baby. So, I hope you will like this video. Thumbs up if you want to see more. So, let us start with snacks. Okay. For the longest time, we've been giving this to Zeb. It's the Happy Baby Organic Baby Food Organic Puffs. Okay, that's how it looks like. Meron siyang 6 flavors and nabigay na namin lahat except for the banana. So, it comes in greens or yung mga spinach, kale, parang halo-halong gulay. Apple, strawberry, sweet potato, purple carrot, and blueberry. Na-try na yun namin lahat. And just the banana. Feeling ko kasi parang pag ang bago nun. Ewan ko lang. Feeling ko lang. Pero so far, actually kahit ako kumakain din ito. Pag kunyari nasa biyahe kami, these are perfect for, you know, yung mga, namin, mga flights namin from Singapore to Manila or Manila to Singapore. Tsaka pagka lalabas kami, magko-commute, punta kami sa mall or punta somewhere, mas maganda may baon ng mga snacks na super easy. Actually, hindi namin binabaon yung ganito. Nag-transfer kami sa Tupperware na maliit. Mas madali kasi kesa, although mas magandang fruits, pero mas messy kasi juicy yung fruit, diba? Ang messy niya. So, ito, madali. Ubus na. So, hindi ko pala mapapakita kung yung itsura niya. Pero, ganyan. Yung bilog-bilog. So, kaya namin nagustuhan to. Sa Pilipinas, Sa Pilipinas, you can get this in healthy options. I think it's 250. Here, it's 850. Pero, I think nakabili na kami ng mas mura pa dito. Depende kung saan store nabili eh. But, recently, we discovered this, actually. And, it's also my favorite. This is the Earth's Best Organic. Happy Snacks ang ano naman niya, ang tawag sa kanya. And, it was on sale nung binili namin. Buy one, take one, 880. So, diba, presyo ng isa. This is how many grams? 60 grams. This is 73 grams. Mas mabigat pa pala to. Mas marami pa pala to. So, baka bumalik nga ako to buy more kasi sayang. And, ang sarap niya! I love this. Although, ito pala yung binubuksan namin, yung Graham. Yung isa is apple cinnamon. I think I will also like it kasi gusto ko naman ng cinnamon. So, yun. This is whole grain cereal snacks and it's organic. So, actually, let me get one. Kung matiis. Nung kumain din ako ng yogurt the other day, or yesterday ba? Nilagyan ko ng topping nito. Winner! Hindi siya ganun katamis. Siyempre, hindi naman sila gagawa ng maraming sugar daw sa bata. Pero I'm sure may sugar to. But at least, although it's organic, it doesn't really necessarily mean na healthy. Pero, yun lang, maganda lang siyang to keep on hand kapag ka magta-travel or lalabas para to keep the babies busy. Next is, ito. This is the nasal aspirator. So, mga mommies lang makakaintindi at makaka-appreciate nito. Actually, siguro 3 times pa lang talaga namin itong kinailangan. 3 times pa lang nagkaroon ng sipon si Zeb. When he was 3 months old, when he was, I forgot, yung isa bago mag 1 year, and then just last month. So, super, actually, daming actually. Meron akong ganito. Binili na kami nung 3 months old nga si Zeb. Nagkasipon siya. And
mas madali siyang gamitin kapag baby pa, yung hindi pa marunong pumalag. Ngayon na marunong na pumalag, medyo mahirap na, pero mas effective pa rin kaysa sa ganito. Okay, ito yung una naming binili. I think before pa ako manganak, parang nag-ready lang kami. I didn't even know how to use it before or kung paano siya mag-work. Pero ito, hindi niya nasasak lahat ng sipon. Siguro pwede siya sa booger, kasi dati ginagamit ko rin kayo sa pag may booger lang siya. Pero for sipon, ganito dapat ang gamitin nyo. So this is how it looks like. It's the brand is from Pigeon. So meron dito sa Pinas. You can get this there kasi yung naalala ko yung mga pamangkin ko, meron din ganito yung ate ko. So this is how it looks like. Ito yung pupunta, ito yung ipapasok mo sa ilong ng baby. And then this one, ang isasak mo. And don't worry, kasi hindi mo naman masasak yung sipon itself dahil dito siya mapupunta sa lalagyan. So, yung iba, find it gross, lalo na pag hindi ka pa mommy. Pero pag mommy ka na at nakita mo kung gano'n nahihirapan yung anak mo, huminga, at ang sipon ay talagang tulo ng tulo, you wouldn't really mind using this. Bumili na kami nito nung, this is our second one, kasi nga, naiwan ko sa Pinas nung lumalis kami last month. Galing kami sa swimming. Just one day before kami umalis, galing kami sa swimming. Or, 1 day ba or 2 days before kami umalis. Ganon. Pagdating dito, ayun, may sipon si Zeb. And we had to buy one. Hindi ko in-expect na magkakasipon kasi siya. Dahil sobrang bihira. Pero pag may sipon, this is the best nasal aspirator ever. So, yeah. Compared to this, And, okay, next one, in terms of hygiene, sa toothbrush and toothpaste, I am currently using Sans Fluo. Ang tagal na nito, in fairness. Simula na nagkangipin si Zeb, which is around mga 11 months siya, nag-start tinubuan. Kailan lang din pala. So, siguro mga 3-4 months ko na ginagamit. Hindi pa ako. Kasi naman, syempre, konti lang naman yung ngipin nila. Pea-size amount, and then less than a pea-size pa nga yung nilalagay ko. But, I like this Sans Fluo Natural Tooth Gel Cleanser for children 0 to 6 years old. Mas gusto ko siya kasi fluoride-free, and pag sinabi mo parang fluoride-free, parang mas safer sa bata. And it's okay lang na maswallow kahit na, kasi syempre, yung mga kids, mga ganyang edad, hindi naman sila marunong talaga mag-toothbrush na idudura. So, kaya okay lang na ganito. Kaya ito yung gusto kong ibigay kasi pwede siya na ma-swallow. And this has orange flavor. Na-try ko na tikman minsan. Okay naman siya. And gustong-gusto ni Zeb. Actually, gustong-gusto niya mag-toothbrush. So, hopefully, mag-stay yon until paglaki niya. And in terms of toothbrush, ang gamit ko din sa kanya is Pigeon. This is, meron siyang parang mga stage 1. At least, this is stage 3. Ang downside lang sa Pilipinas, ang mahal ng Pigeon na toothbrush, I think is $250. Ito. Pero dito ko binili sa Singapore is $2.90. So, less than 100 pesos. I don't know bakit sobrang mahal sa Pilipinas. Pero kasi since nung naghanap ako ng toothbrush na ganito, yung may bristles, yung last kasi nagamit ko sa kanyang Pigeon, parang rubber lang siya na may mga nakausli-usling rubber. Parang yun yung practice. Pero since nung nagkaroon na ng ngipin si Zeb na parang nakikita ko may mga milk residue na or parang may tartar. Hindi naman siguro tartar yun. Pero parang may milk residue na siya. Gusto ko may bristles para ma-brush. Although parang ginagawa niya lang lollipop yung toothbrush. Pero minsan binabrush ko. Nung naghanap ako sa Pilipinas, since ang mahal nga, so I settled with a cheaper version. Pero parang ang flimsy lang niya. So, pagdating namin dito, binilan ko siya ng Pigeon since mas mura dito. So, yeah. And, sa books naman, ito, just got it from National Bookstore. Sa ganitong age, sa mga bata, syempre, hindi sa kanila pwede yung papel na libro talaga dahil mapupunit lang yun. So, I like this kasi yung mga board books kasi madaling linisin, kung mas pilman or whatever. Tsaka mas, mas matagal talaga, itatagal. Actually, ito minana ko pa to sa ate ko, sa sa pamangkin ko. Pero, andito pa yung price niya, National Bookstore, 99 pesos lang.
So, ito yung ginagamit ko sa kanya for ABC. Ang hindi ko lang gusto dito, yung letter X. Kasi, yung example nila for X is Christmas tree. Diba? Shortcut yun eh. Tsaka hindi mo talaga masabing Christmas. Ang pangit. Pero, yun. Pwede namang xylophone. Bakit hindi yun? But the rest is okay. So, yan. Ito yung ginagamit namin for ABC with Zeb. Meron akong flashcards, pero sa Pilipinas, di ko nagdala. Okay. And ito naman, yung numbers, touch and feel. So, yan. Gusto rin ni Zeb yung may mga hinahawak-hawakan. Siyempre, pag batag, yun naman yung interest nila. So, yun. Medyo mas mukhang complicated lang to kasi super daming pictures. Tapos, yung susundin mo yung pattern. I think this is not for his age, pero, not for children under 3 years old. Why? Pero, yun. Basta may adult supervision is okay. So, yan. Nakakatuwa kasi minsan si Zeb, siya yung mismo mag-aabot sa'yo kung ano yung gusto niyang book na basahin. And so far, eto, tsaka meron siyang dalawang maliit na books. Hindi ko na nakuha. Pero, yun. And for the last one, eto. This is a tower actually. Paano ko ba gagawin ito? Ganyan. This is from IKEA. Ang tawag dito ay Mola Builder. Something like that. Nawawala na yung dalawa pa. I cannot find it. Pero, yeah, nung bago to, yan, gustong-gusto ni Zeb na i-form ko ng tower. Tapos, either itatumble niya or gusto niya lang din i-stack. But then, recently, medyo matagal na, ang ginagawa niya, itong tower na to, especially itong dalawang malaki, lagi namin itong dala sa pagliligo kasi ginagawa niyang, basta pinupuno niya ng tubig. So, basta kapag maliligo kami, kailangan meron siyang something na dala sa CR para to keep him busy. Kasi, ang hirap paliguan kapag parang wala siyang nilalaro. Meron din siya ng mga balls, yung parang sa ball pit. Pero parang he's over it now. Pero ito, yan, gusto niya. Or yung ibang Tupperware niya minsan, pagka hindi ko mahanap to, kasi syempre, it's all over the place. So, yan. That is my mommy favorites. And, yan ang aking first ever Mommy Monday videos. So, hopefully, guys, you like this kind of video. Like I mentioned, if you do, thumbs up. And give me more suggestions. Kung meron kayong mga interesting meron kayong mga topics na gusto nyo i-discuss ko, let me know. And yeah, thank you for watching, guys, and I'll see you next time. Bye!